SWD to NCSC po. So, medyo magiging ano na po tayo, talagang may pondo na ho tayong pamigay para po sa pagpasensyahan nyo na po ang NCSC no mga nakaraang buwan, mga nakaraang taon po kasi talaga po ang pondo po binibigay pa ho sa DSWD and hopefully within this year yung centenarian law po at may chismis po kasi ako eh. May chismis. Hindi na ho centenarian law. Nire-repeal na ho yun. Wow. Wala na ho yung centenarian law. Kasi dapat, di ba, centenarian law 100. May makukuha kayong 100,000 po, di ba? Wala na ho yun. Wala na po, wala na po. Kasi po, sana po bukas mapirmahan na po. Pero schedule na ho namin bukas kay Presidente Marcos po. Na mapipirmahan po pag nakatungtong po kayo ng 80, may certain amount po na ibibigay. Then every 5 years po, meron pong ibibigay yung Presidente. Yung mga, bali 80, 85, 90, 95. So yun po yun. Then 100, meron po mga certain amounts po. So hindi na po natin hihintayin yung 100. Di ba yung 500 na natatanggap po from DSWD po yun eh. So from indigent social pension nga po. Indigent po yung mga qualified po doon eh. So doon po sa 500 na yun, may nagawa na hong batas na ginagawa na pong 1,000. So tama, half truth po yan, totoo po. Dahil may 1,000 na po talaga. So pero ngayon pa ho, pagsamantala, hindi pa ho na ita-transfer sa NCSC yung social pension. But hopefully, we are constantly talking with DSWD to transfer na po yung social pension sa amin. Kasi may hinihingi po sa amin na ang DSWD na complement ng tao. Kasi nga daw, sabi ng DSWD, kung kami nga, bawat regional offices meron kami. Paano pa nga kaya kayo? So, under the radar po yung talking with the DSWD, ini-encourage po namin kasi may mga system po kami pwedeng ipa-implement. So, ini-encourage po namin na i-transfer na sa amin paano namin matetestingan niya kung hindi nyo ibibigay sa amin. Saka meron naman po nakalagay kasi sa batas na lahat po ng empleyado ng DSWD under social pension, pwede ho lumipat sa amin kung gusto nila. Okay? So, pansamantala pa ho, wala pa ho yan hindi pa ho sa NCSC. Pero totoo po yun na may 1,000 po every month. Okay? Sabi po. Ako, pangalawa yan. Yung pangalawa na may bayad na sa... Joke, ano po yun? Yung universal po, wala pa ho yun. Kasi, last year po, umattend po ako ng mga congressional hearing, Senate hearing po. Yung universal po kasi ang gusto po is walang qualification, hindi kailangan indigent. Diba? Universal nga po eh. So, ibig sabihin nun, pati yung nag-pension from SSS, GSIS, at yung iba pang mga pension, hindi na madi-disqualified yun ang universal pension. However po, last year pinag-aaralan po sa committee level. Ito po, Chis, ito Marites yata. Ano ba ito, lawyer na ito, Marites? Hindi po, sinasabi ko lang po sa inyo, nire-relay ko lang po sa inyo. Kasi, bilang ano po ng senior citizen, representante po ng mga senior citizen doon sa Kongreso. Yung social pension po, yung universal social pension, pinag-aaralan dahil medyo malaking budget ang kailangan. Tatapatin ko na po kayo. Wala na po tayong, ayoko po kasi kayong, medyo umasa. Di ba po? Pero yun po, pinag-aaralan po. Maniwala po kayo, ang debate po sa committee. Talagang, medyo, kung sa gera, World War III po ang nangyayari doon. Pagka pinaglalaban po ng mga kongresista po natin na, hindi, bigyan na natin yan. DBM, maghanap kayo ng pera, laging ganun. So, ang gusto po ng mga kongresista, lahat talaga,
Kung maniwala po kayo sa hindi, gusto po nila. But the problem is, yung pondo po, alam naman po natin, pag naging, ayaw kasi ng mga ating mga kongresista na pag yan naging batas, maging ampaw. Diba? Kasi magiging batas nga, ang problema, paano maibibigay sa inyo? Matutupad na yung kasabihan na pinangakuan na po kayo, gusto niyo pa husto pa rin. Diba? So ayaw naman po ng ating mga butihing kongresista na ganun. So ngayon po, pinaghahanap po yung DBM para yung pera na ibibigay po sa universal pension, magkaroon. So until now, yung DBM dapat ang kinukulit natin. Sir, may I ask question? Opo, question Kasi po. yung universal pension na sinasabi nila, kung above 10,000 daw ang pension mo, wala. Yung below 10,000. Meron pong ganong version. Oh. Kasi tandaan po natin sa committee po kasi lahat po ng version meron po. Meron iba yung 10,000, yun narinig po isa pong sa isang kongresista po yun. Meron naman po kahit wala kasi meron po tayo na paano naman yung mga 15,000, paano ko nagpe-pension, halimbawa yung tiyahin ko 11,000, di ba? Sayang naman. Di ba? 1,000 na lang Di ba? So, yun po pinag-aaralan po yun kasi yung batas po natin, bago po maging batas, may mga proseso po yan. So, alam naman po natin yon na pag may magpapile po ng bill na kongresista, then after that, ibibigay po sa committee level. Ang committee level po, pinag-aaralan po yan. Di ba? So, lahat po ng pwedeng itanong o pwedeng paano ba ang maging, especially kung may budget. Yun po, actually, ang mahirap po kasi sa paggawa po ng batas is yung budget. Totoo po, yung budget. Pero yung mga kongresista po natin, alam niyo po yun sa puso po nila, gusto po talagang ibigay. Pero pag tinatanong na ho ang budget sa DBM, medyo hindi makapagsalita ang DBM at nakangiti na lang at nakatingin po sa kisame, naghahanap po ng butiki. Yun po. Pero wag po kayo mag-alala, pag may mga good news po, nasa website po namin yan, ipopost po namin. At actually kayo po yung unang nakarinig ng pagpirma po doon sa octogenarian doon. So, pagka kung sino yung mga naka-80 na 80, 85, 90. Yun na po ang naano natin So, yun na po yung pipirmahan bukas. So, yun po. Wow, mga kabayan na pipirmahan na bukas sa edad na 80. May matatanggap na centenarian. Requirements po. Number 1, birth certificate. Okay po. Birth certificate po. Gagawa pa kasi ganun po. Ito po pagkagawa po kasi ng batas po doon, ipapublish pa ho yun. So, after 15 days, depende po kung kailan na-publish. Then, gagawa pa ho, hopefully, kasi ita-transfer na nga rin ho sa amin. MOA na lang with DSWD, ita-transfer na lang po ng DSWD yung centenarian papunta sa amin. So, mawawala yung centenarian, magiging octogenarian law na po. So, gagawa pa ho kami ng guidelines. So, hopefully po, within this year po, matapos po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil napakarami po ng abogado sa Senior Citizen Commission. Opo, nag-iisa po ako ngayon. Nag-iisa po ako ngayong abogado sa buong Pilipinas. Malaki po pala, malaking abogado. Opo. So, huwag po kayong mag-alala, nagtutulong-tulungan po kami kahit na yung mga kasamahan ko po. Nako, sabi ko nga po sa inyo, minsan ho, gabing-gabi na, sumasagot pa rin ho ako ng mga query po ng mga senior citizen. Kasi gusto ko pong, at least, hindi naman po ako matambakan ng trabaho at especially po yung mga nakakatanda po, nako po alam naman po natin yan, hindi kayo tatantanan Diba? So parang kayo parang Herman Moreno no? Walang tulugan. Opo, ganun po. At kung may mga tanong pa ho kayo, punta na lang kayo sa website po namin. Baka doon naman po, may Q&A naman po doon.
Tignan nyo na lang po. At yun, sino na ho ba nakapag-register? Lahat na po ba sila? O register na ho kayo sa amin. Kasi may online registration po ang commission. Tulungan nyo na ho kami magkaroon po ng sariling data. Kasi darating ho ang panahon, pagka-transfer sa amin ng social pension, baka doon kayo nagpukumahog. Diba? Eh, ngayon pa lang ho, mag-ano na po kayo, mag-online registration na po kayo, madali po. Opo, kasi yung nanay ko, sabi ng nanay ko, paano ba mag-register? Sabi niya gano'n. Wala ako sa bahay, diba? Inuurat naman po ako. Sabi ko, sino ba tao dyan? Wala, si Valerie lang. O sige na, pasulat mo na lang kay Valerie kasi may yung pamangkin ko pong 5 years old. Mas magaling pa kung cellphone kaysa sa nanay ko. Yun, madali lang po, actually madali lang po. Kahit bata ho, kaya po. Madali lang po. So tulungan nyo na po kaming mag-register. Makapag-register po kayo para yung data na makukolekt po namin, makakatulong po kayo sa komisyon para magkaroon ng sariling data at hindi na po kami aasa sa data ng ibang government agency. Okay po? Maraming salamat po. At kung may katanungan po kayo, mag-email na lang po kayo at siguradong sasagutin po namin kayo. Okay, maraming salamat po. Mayroon kong tanong, ma-approve, may pundo, ma-approve yung universal pension. Paano daw yung na-qualified or tumatanggap na ng social pension? Bilang indigent may social pension. Bilang senior, makakatanggap pa rin ba ng universal pension? Magkaiba ba yun? Pareho matatanggap? Or combined na yun? Ako po, ang tingin ko po dyan, marirefill po yung social pension law. May mga provision po kasing i-refill lang doon na kasi ang qualification sa social pension law, you must be an indigent. So, pag na-approve na po yung sa Kamara, tingin ko po, i-refill niya po yung social pension law for the indigent, magiging universal. Ganun po yun. So, magiging isa lang po, hindi po pwedeng dalawa. Kayo naman po. Medyo it's good to be true po yung Pwede po kayong magtanong sa opisina po. Okay? Or sa website po namin, doon po yun. O kaya dapat yung program ni Ma'am Mara dapat at least once diba? Request natin kay Ma'am Mara yung na at least once a month from NCSC magkakaroon ng update yung ano bang bago ngayon sa mga senior citizen, bagong balita po. Opo, kami naman po lahat po ng manggagaling yung mga news na pwedeng i-feed po sa inyo kasi sa dami po na lumalabas na fake news po ngayon, huwag po kayong basta-basta maniniwala.